Ang banal na prinsesa. Hindi pa ganoong katagal matapos ang revolusyon sa agrikultura, mabilis na umangat ang antas ng ebolusyon ng buong sangkatauhan. Unti-unti silang natutong hindi dumepende sa mga anghel. Hindi nagtagal dumating na ang oras para sa mga anghel o kilala rin sa tawag na gabay ng sangkatauhan para umalis. Nagkita sila at nag-usap-usap sa paanan ng burol. Sa ilang libong taong nakalipas, ginabayan natin ang sangkatauhan. Hinanda natin sila para pamunuan ang planeta. At ngayon, sila na ang nakakaangat sa lahat ng mga nilalang. Kaya naman, oras na para umalis tayong lahat at hayaan natin silang magdesisyon para sa kapalaran ng kanilang mga kauri. Nagkasundo ang lahat ng mga anghel maliban lang sa isa, na hindi makapaniwalang iiwanan niya ang mga tao. Ito ang anghel na si Care. Aalis tayo mamaya kapag mataas na ang buwan sa kalangitan. Dito tayo magkikita-kitang lahat. Sige na. Humayo na ang mga anghel para muli nilang pagyamanin ang buong mundo sa huling pagkakataon. Samantalang si Angel Care ay pinuntahan ng batang babaeng napamahal na sa kanya sa loob rin ng halos ilang taon na nakasama niya ito. Ang batang iyon ay si Prinsesa Virginia. Magandang gabi, mahal kong prinsesa. Mamimiss kita ng sobra. Palagi mong iingatan ang sarili mo. Binabasbasan kita na paglaki mo, manganganak ka ng isang sanggol na prinsesa na siyang magiging pinakamaganda at magkakaroon ng kapangyarihang wala ang ibang tao. Siya ay magiging isang banal na prinsesa. At siya ang magtuturo sa buong mundo ng bagong daan kapag dumating na ang pangangailangan nito. Nang tumulo ang mga luha niya mula sa kanyang mata, napunta ito sa noo ng mahal na prinsesa. Nagliwanag muna ito bago tuluyang naglaho sa balat niya. Paalam na. Noong gabing yun, habang nahihimbing ang mundo, umakyat na ang mga anghel mula sa lupa isa-isa na parang libo-libong mga maliliit na bituing umaakyat patungo sa langit. Ilang taon matapos ang gabing yun, lumaki ang batang prinsesang si Virginia bilang isang napakagandang dalaga. Nagpakasal siya sa prinsipe mula sa kalapit nilang kaharian. Isang taon matapos nun, nanganak siya ng isang magandang babae na siyang pinakamaganda sa mundo. Ipinanganak niya ang banal na prinsesa. Pero hindi alam ng lahat na espesyal siyang bata. Pinangalanan siyang Lisa! At gano'n na nga, wala ngang katulad sa buong mundo ang batang si Lisa. Po, Mama? Lisa, anak, kanina pa kita tinatawag, hindi ba? Ano bang ginagawa mo? Lumilipad po ako kasama ng mga ibon, Mama. Lisa, anak, at paano ka naman makakalipad? Itigil mo na nga ang pagsasabi ng mga bagay na walang katotohanan. Kung hindi, seseryosohin niya ng mga tao rito. Isa kang prinsesa. Tandaan mo yan. Pero Mama, totoo pong… Ngayon, pwede bang bumaba na tayo? Hinihintay ka na ng papa mo. Opo, Mama. Lumaki si Lisa bilang isang napakagandang prinsesa. Mas maganda pa nga siya kaysa sa kanyang ina noong kabataan pa nito. At ang mga prinsipe sa malalayong kaharian ay nagsimula ng hingi ng kamay niya sa kanyang amang hari para magpakasal sa kanya. Pero tinanggihan ni Lisa ang mga ito dahil buong puso niya ay inalay niya na sa kalikasan. Tatakas siya mula sa kwarto niya bilang isang ibon. Tatawid siya sa ilog bilang isang isda. Tatakbo bilang isang kabayo sa masukal na kagubatan at mananatili siya roon sa kandungan ng kalikasan. Bahagi ako ng kanlungan mo, ang puso at kaluluwa, ako'y nasa'yo. Hindi tayo magkakahiwalay, magsasama tayo panghabang buhay. Ikaw ay isang anghel. Ha? Mga ngaso, nandito na naman sila. Oras na para turuan sila ng leksyon.
Tingnan nyo, may magandang babaeng lobo. Hindi pa ako nakakakita ng ganyang kaganda. Oo nga! Siguradong malaki ang halaga niyan! Oo, ano pa bang hinihintay natin? Pinana nila ang lobo pero hindi ito tinamaan at naglaho ang hayop sa halamanan. Hindi! Nakatakas siya! Habulin natin! Tumakbo ang mga mangangaso sa halamanan. Nasaan na yun? Tingnan nyo, buntot niya yun. Nandun siya sa likod ng puno. Lumapit lang tayo ng dahan-dahan. Dahan-dahang naglakad ang mga mangangaso papunta sa puno pero noong papalapit na sila, Ayan, hindi na sila babalik pa rito kahit kailan. Ayan, ayos na. sabi nila kapag mayroong yin ay mayroon ding yang. Nang bumaba ang mga anghel dito sa lupa, kasama nilang dumating ang Diablo. Naging mapanakit ng sobra ang Diablo na kinailangan siyang gawing bato ng mga anghel. Ngayon, pagkatapos ng ilang taon, nang mawala na ang mga anghel, nagsimula ng mabiyak ang bato. At mula roon, muli siyang lumitaw. Ang Diablo. Nagngingit-ngit ang mga mata nito at ngumiti ito ng sobrang nakakakilabot. Mukhang wala na rito sa lupa ang mga anghel. Akin na ngayon ang buong mundo at magiging alipin ko ang lahat ng mga nilalang dito. Lisa! Saan ka na naman ang galing? Mama, nasa hardin lang naman po ako. Lagi mo na lang kaming pinag-aalala ng papa mo sa iyo, iha. Halika na, bilisan mo. Nandito na si Prinsipe Agnus ngayon para bisitahin ka. Si Prinsipe Agnus? Mama, sinabi ko na sa inyo. Ayoko pong magpakasal. Huwag nang matigas ang ulo mo. Halika na. Ngayon na. Pero Mama… Nandito na pala siya. Prinsipe Agnus, ito nga pala ang anak kong si Lisa. Masaya akong makilala ka. Ako rin. Ngayon, bakit hindi muna natin sila iwan para makapag-usap silang dalawa? Kilalanin niyo ang isa't isa. Tara na, babes. Gusto ko lang naman na makilala ka. Hindi ko naman pinipilit na magkagustuhan tayong dalawa kaagad. Kaibigan? Naantig si Lisa sa ikinilos ng binata dahil unang beses yun. Oo naman, wala akong mga kaibigan. Pero pwede namang magbago yun. Gusto mo ba akong ilibot dito? Ikinagagalak ko po, kamahalan. Tuwang-tuwa sa isa't isa si Prinsesa Lisa at Prinsipe Agnus. At noon din, nagsimulang mapagtanto ng prinsesa na baka nga posibleng magustuhan niya ring pakasalan ng binata. Ilang araw ang nakalipas, nagkagusto na nga ang dalawa sa isa't isa. Si Lisa, sa unang pagkakataon, ay hindi nagpunta sa kagubatan ng ilang araw katulad ng dati at mukhang hindi na niya naiisip yun. Ang pagiging tao sa kanya ang nangingibabaw imbis na ang pagiging anghel. Hanggang sa dumating na nga ang nakakakilabot na araw. Hahalo ako sa lahat ng mga puno. Hahalo ako sa hangin. Hahalo ako sa katubigan. At yuyukong lahat sa harapan ko ang buong sangkatauhan. Binaon nga ng Diablo ang sarili niya sa ilalim ng lupa at naging kulay ube ang lahat ng puno. Kumawala ang mga parte nito sa hangin at humalo sa buong katubigan. Hindi nagtagal nagsimulang kumalat ang nakamamatay nitong lason. Masama ang pakiramdam ko. Kumalat ang isang malalang sakit sa buong kalupaan na nagdulot ng panghihina ng lahat ng tao. Doktor man, albularyo o ermitanyo, walang makahanap ng lunas. Maging ang dahilan ng pagkalat ng sakit na ito ay hindi malaman.
Tila ba sa palagay nila'y katapusan na ng mundo at pagbagsak na ng sibilisasyon ng sangkatauhan. Anong nangyayari? Yung mga tao... Papa! Mama! May isang bagay ang nasa likod ng lahat ng ito. Isang napakasabang bagay nararamdaman ko, pero hindi ko masabing eksakto kung ano nga ba ito. Pero ano yun? At bakit lahat ay may sakit maliban sa akin? Bigla na lang napansin ni Lisa ang isang kulay ubing usok sa hangin. Saan ka pupunta? Hahanapin ko ang dahilan nito. Pero paano? Delikado yung gagawin mo. Kailangan kong umalis, Agnus. Sasama ako sa'yo. Pero masama ang lagay mo. Hindi kita hayaang umalis mag-isa. O sige. Sinundan ni Lisa ang kulay ubing usok at narating niya ang tuktok ng isang bundok. Agnus! Sabi ko sa'yo eh. Ayos lang ako. Tingnan mo. Yung puno. Agnus! Hindi! Imposible ito. Bakit hindi ka naapektuhan ng kapangyarihan ko? Bakit? Sino ka? At bakit mo ginawa ang lahat ng ito? Ako ang kadiliman. Ako ang kasamaan. Ako ang Diablo. At lahat kayong mga tao ay yuyuko sa harapan ko. Manghihina kayo at magkakasakit ang buong lahi ninyo. At ako na ang mamumuno sa sangkatauhan sa inyong lahat. Hindi ko hahayaang mangyari ang sinasabi mo. At ano naman ang gagawin mo? Tao ka lang. Wala nang makakapigil pa sa akin ngayong wala na ang mga anghel. Inilubog ko na ang buong sarili ko sa kailaliman ng lupa. Nakarating na ang mga ugat ko sa mga ilog at dinala na ng hangin ang lason sa katawang ko. Nakakatayo ka pa ngayon pero hindi ka na rin magtatagal pa. Nung mga panahong yun, huminga ng malalim si Lisa at ipinikit niya ang mga mata niya. Ikaw ay isang anghel. Lumapit si Lisa papunta sa puno habang umuungol ng malakas ang Diablo. Hindi pwedeng mangyari ito. Isa ka bang anghel? Yun na nga rin ang gusto kong isipin. Kapag namatay ako, isasama kita sa akin at mamamatay ka rin. Iniisip mo bang hindi ko pa alam yun? Hindi! Pumalupot kay Lisa ang mga sanga ng puno pagkatapos pumasok ang katawan niya sa loob nito at bigla na lamang nawala ang kulay ubing usok. Humupa ang malakas na hangin. Luminis ang hangin. Luminaw na ang tubig. Bumuti ang mga tao. Nagising si Prinsipe Agnus at nakita niyang luntian na ang mga puno. Lisa? Lisa? Agnus! Nandito ako! Ha? Tapos na, wala nang panganib. Ligtas na ang lahat. Pero hindi ko maintindihan. Ipinaliwanag ni Lisa ang lahat ng nangyari kay Agnus. Nagulat na gulat pa rin noon. Imposible. Mayroong mga bagay na hindi natin kailangang maipaliwanag ang posibilidad. Dumating na ang oras ko, Agnus. Ingatan mo ang mga magulang ko. Mahal kita. Lisa! Hindi! Inalay mo ang buhay mo para sa aming lahat. Isa kang banal, Lisa. Isa kang banal. At yun na nga, ang kwento ng banal na prinsesa. Ang huling tagapagbantay na anghel ng sangkatauhan. Pero wag nating isiping hindi na natin siya kasama kailanman. Nakatayo pa rin ang puno hanggang sa kasalukuyang panahon.
sa White Mountains ng Inyo County sa Eastern California. Sa paglipas ng taon, nakilala siya bilang si Methuselah at siya ay 4,852 taong gulang, ang pinakamatandang puno sa buong mundo. Ang banal na prinsesa na ngumingiti sa atin at pinoprotektahan tayo bilang isang guardian angel.